Hello po mga kapositibo. Muli, magandang hapon, umaga, magandang gabi po sa inyong lahat. Saan mang sulok ng mundo kayo nanonood ngayon. Meron na naman po tayong papanooring video. Ito ay tungkol sa mag-asawa or family. So, oftentimes, nami-misinterpret natin yung pagiging family natin, lalong-lalo sa mag-asawa, pag may mga anak na. So, laging sinasabi na pag may mga anak na, sikandari na lang yung asawang lalaki or asawang babae, inuuna na yung mga anak, no? So, but hindi natin alam, may mga tama pala, may standard pala ang Panginoon parte dyan, no? So, nakakalimutan natin hanggang sa tumanda tayo na ganun ang mga sinusunod nating mga pamamaraan bilang isang family or bilang isang husband and wife. So, wag na natin patagalin pa, panoorin na natin. See? This is our problem. That's the problem with us. That's exactly what we do. That's exactly what married people do. And we call this a family. Because the kids are in the middle. Don't change now. Don't change now. Stay right there. Don't be pulling him over there now. No, you done messed up a long time. Don't be pulling him over there now. This is our problem. Come here, kids. Stand over there for me, please. Before they existed, you were one. You were one. And God never meant for your children to come between your union. That's where you're messing up. That's why when the kids grow up and they leave and they go to college, you are two strangers. Because you don't even know each other. Because the kids were always between you guys. You're out of order. It's the father, the mother. And at no given time, God wanted the children to come between you. That's not His will, because what happens now, you become attached to your daughters, and before you know it, detached from each other. So what happens when the children grow up, they go separate ways. Please continue to walk that way. They go separate ways. Here's the struggle. There's such a gap. Huge gap. That turns into fighting at each other, arguing, because you are dead strangers. When this is how God wanted this to happen in the first place. First child comes. Still a family. Still a family. He's head. She's supporter. So happens a daughter comes in. And notice, the daughter is not between them. The daughter is beside them. Where are your children? Are they beside you in the family structure? Or are they between you and the spouse? The second one comes. She comes beside. Still one. Still strong. Still leading. So when they go their separate ways to college, they're still one. Hello friends, nakita po natin yung short clip. Simple lang siya na illustration but
this is the reality. Isang realidad ngayon na nangyayari sa bawat family. No, yung mag-asawa nakalimutan na yung kung paano sila nag-start, yung intimate nila na relasyon sa bawat isa hanggang sa nagkaanak, no? Palakpakan dyan sa mga mag-asawa na hindi kumukupas yung pagiging in love nila sa isa't isa simula nung binibuild nila yung relasyon, no? Ang nangyayari kasi ngayon sa kadalasan mga family, lalo na pag may mga asawa, may mga anak na, is naging prioridad na yun. Yes, hindi mali yung asikasuhin mo yung mga anak mo, talagang totoong pagmamahal ang buhos mo sa mga anak mo, pero huwag ding kalimutan yung asawang lalaki o asawang babae, yung mga responsibilidad din sa isa't isa, no? Tandaan natin na kung paano kayo nagsimula ng iyong partner ay ganun rin ang wakas, no? O sabihin natin ang wakas, kasi pagdating ng panahon, ilang years lang yung mga anak natin is magkanya-kanya na rin, magkakaroon ng sarili-sariling pamilya, iiwan na tayo, no, ng mga anak natin. So sino namang matitira sa pamamahay? Di magsama na naman kayo na naman uli ng asawa mo ang matitira sa pamamahay. So balik uli ang problema nun sa ilang years na bago sila humiwalay, bago yung mga anak humiwalay sa pamamahay natin at nagkaroon ng kanilang sarili-sariling pamilya or naghanap buhay. Yung gap ng years kung paano kayo nag-fade, no? Paano ninyo nakalimutan yung intimate nyo na attachment sa isa't isa ng asawang lalaki at asawang babae. Kung hindi nyo yun napagtuunan ng pansin at nakatuon lang lahat sa mga anak, biruin mo, napakalaki ng gap na aayusin nyo uli at ibabalik nyo uli yung pagiging sweetness nyo, no? Kaya paalala lang sa mga mag-asawa, sabi nga ng Panginoon sa kanyang mga salita, and we heard it oftentimes, no, sa simbahan or pag may mga ikinakasal. Sabi niya sa Ephesians 5 na verse 31, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Isang dakilang katotohanan ang inihayag nito, ang kaugnayan ni Kristo sa Iglesia at ang tinutukoy ko. Subalit ito'y tumutukoy rin sa bawat isa sa inyo. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili. Mga babae, igalang ninyo ang inyong asawa. Amen. Minsan parang mahihiya ka ng labas yung pagiging sweetness mo sa asawa mo, no? Pero tandaan mo mga kapositibo na huwag mong hintayin na darating pa sa panahon na kayo ay hindi na kayang, no, ibigay ang kaya niyong ibigay sa asawa niyo, yung pagmamahal, lalong-lalo na ang pride. Pag hindi ka magiging aware dyan, talagang ilulubog at ilulubog ka, yung relasyon nyo ng mag-asawa. Nawano is may natutunan tayo at may nakukuhang aral about sa mag-asawa at ibang as a family. Kailangan alam natin yung palatuntunan ng Panginoon, no? Hindi porket nagkaroon na ng anak is hindi
pahalagahan ng isa't isa. Naalala nyo pa yung kung paano kayo magiging, kung paano kayo nag-uusap kahit na pupunta ka sa bahay ng syuta mo, nag-uusap ng simula hapon hanggang hating gabi, hanggang madaling araw. Pag uwi, pag sakay sa jeep, uusap pa. Pagdating sa bahay, nag-uusap na naman. Sana ay maalala natin yun, yung kung paano ka intimate yung pagmamahalan, no, ng mag-asawa. Wala naman sigurong masama kung gagawin yun kahit may mga anak na, no. Hindi rason, I'm sure na hindi rason yung sasabihin na maraming gagawin, maraming problema para hindi na kayo magiging okay. Napakaganda ng salita ng Panginoon. Alam na natin, kayong mag-asawa, sabay-sabay na magbasa ng salita ng Panginoon. Hindi boring ang magbasa ng salita ng Panginoon. Itong ano ko nga, binigay pa to sa akin, sa Saudi pa ako. Talagang hindi ko mahanapan ng, gusto kong hanapan to ng cover. Shout out to Kuya Champ. At hindi ko talaga mahanapan ng hindi ko pa to mahanapan ng yung cover kasi nabiak na. Pero talagang iningatan ko to. Napakabuhay ng salita ng Panginoon at talagang ma-amaze ka, maiyak ka na lang na ganito mo pala ako kamahal, Lord. Ganito mo pala talaga kami kamahal. Sa trabaho natin, ingatan tayo sa relasyon natin sa bawat isa, sa mga katrabaho, sa mga kapitbahay natin, ng mga kaibigan. Talagang tinuturo ng Panginoon kung paano iaayos yung puso natin. So yun lang. Hopefully praying na patuloy niyong panoorin yung mga na-upload kong video. And I'm sure na may matutunan tayo. Hindi lang kayo, kundi ako rin bago ako humarap sa camera ay talagang tinuturuan muna ako ng Panginoon. Yun lang. Huwag kayong matakot. Huwag niyong hayaan na masayang ang mga panahon, araw, buwan, taon na hindi niyo maramdaman or hindi ka makapagpasalamat sa Panginoon. Amen. So yun lang mga kapositibo. Lagi lang nating tandaan, kung gusto mo ng pagbabago, ibigay mo ang buhay mo kay Kristo.